lalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio. Si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Habang bandang tanghalian na noon, siya ay nagutom at gusto niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siya, wala. Habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot at nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, "Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumain ng anumang marumi." Muli niyang narinig ang tinig, "Huwag mong ituring ng marumi ang nilinis na ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay kaagad iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Amen. Nakastart na ba? Okay na? Okay. Okay, batay sa Aklat ng Gawa, chapter 10, verse 9 to 16. Ang title natin ngayong araw na ito ay, "Huwag ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." Ito'y kwento ng isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio. Si Cornelio, isa siyang taong matuwid na sumasamba sa Diyos. Siya ay isang mabuting tao. Mabuti siyang tao sa mga Hudyo. Ngayon nagkaroon siya ng pangitain na sa tanghalian, nagkaroon siya ng pangitain na ang sabi sa kanya ng Panginoon, ang sabi niya, "Ipatawag mo si Pedro." Si Pedro, siya ay nakatira malapit sa dagat. Ang sabi niya, utos ng Panginoon sa kanya, "Ipatawag mo si Pedro." Ang sabi niya sa kanya, sasabihin niya sa iyo kung anong kailangan mo at kung ano yung dapat mong marinig. Ikaw at ang iyong pamilya, ang iyong sambahayan ay maliligtas sa pamamagitan ng magandang balitang ipapadala ni Pedro para sa iyo. Ngayon, nagpadala ni si Cornelio ng utos. Nagpadala siya ng sugo para sunduin si Pedro. Habang papunta sila doon, si Pedro na may nagkaroon ng isang pangitain sa langit. Nagdarasal siya doon sa bubungan. Nagkaroon siya ng pangitain na bumaba mula sa langit yung isang kumot na nakabitin. Andun lahat yung mga pagkain, mga hayop na gumagapang, mga hayop na maaring kainin. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, "Pedro, kumain ka at magkatay." Pero ang sagot ni Pedro, "Panginoon, alam naman po ninyo na hindi ako maaring kumain ng mga bagay na marumi." 3 beses na inulit yun sa kanya ng ating Panginoon. Pagkatapos dumating yung mga isinugo ni Cornelio, ang sabi ng Diyos sa kanya, "Pedro, huwag kang magatubiling sumama sa kanila. Pinadala ko sila." Ngayon sumama si Pedro sa kanila. Nung pumunta si Pedro doon, ang sabi ni Pedro, "Alam naman ninyo na ang mga Hudyo ay hindi nakikihalubilo sa mga Hentil." Alam niyo ba kung bakit sinabi yun ni Pedro? Kasi nga utos ng ating Panginoong Jesucristo na sa mga nawawalang mga Israel lang ipapahayag ang magandang balita. So sa mga Hentil, ang nila, hindi sakop ng mga Hentil ang magandang balita, ang pangako ng Panginoon. Pero dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, nag-alay ng dugo para sa lahat, ang lahat ng mga taong nabubuhay ay kinalugdan ng ating Panginoon. Kaya nga ang mga tao, taga-Hentil, ay tumanggap din ng magandang balita. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, "Huwag mong ituring na marumi ang nalinis na ng Diyos." Hindi, lahat tayo, hindi maituturing ng mga Israel o Hentil. Lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo sa harapan ng ating Panginoon ay inalayan na niya ng kanyang dugo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating lahat ng mga makasalanan. Walang banal, walang makasalanan. Lahat tayo sa harapan ng ating Panginoon ay maituturing na makasalanan. Kaya nga ang ating Panginoon, doon sa kwento na iyon, nung nabalitaan ng mga apostol at mga mananampalataya na si Pedro ay pumunta sa mga Hentil, nagalit yung mga apostol. Ngayon nagpaliwanag si Pedro sa kanila. Ang sabi ni Pedro sa kanila, "Nung ako'y bago pa man nag-uumpisa mangaral ng magandang balita, nag-uumpisa pala ako magsalita ng salita ng Diyos, bumaba na sa kanila ang Espiritu.
Sila'y nakapagsalita sa iba't ibang mga wika. Ang sabi ni Pedro, sino ako para hadlangan ang gusto ng Diyos? Doon lang nila na-realize na ang mga hentil man ay tumanggap ng magandang balita at sila man ay kinalugdan ng ating Panginoon. Dito sa kwentong ito, may makikita na ang mga mananampalataya at ang mga hindi mananampalataya, ang mga mananampalataya dito ay itinuturing nila na para silang mga selfish. Napaka-selfish na mga mananampalataya dito. Kaya nga nagpadala ang ating Panginoon para sa mga hentil, upang para sa mga taong ito ay tumanggap din sila ng magandang balita at maligtas din sila. Tayo, mga kapatid, sa kwentong ito na binasa natin, yung pagpapala na tinanggap natin ay hindi lang para sa ating lahat, kundi para sa mga hindi rin mananampalataya. Nagpapaalala ang ating Panginoon para sa ating lahat sa kwentong ito na wala tayong karapatang humatol. Wala tayong karapatang manghusga ng tao. Amen. Sabi nga ng Panginoon, tayo ay inatasan niyang mangaral na magandang balita. Inatasan tayong mangaral na magandang balita sa mga tao. Magpatotoo na siya talaga ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. So, sino tayo para maging hukom sa mga tao? Sinasabi na, dapat tayo magpatotoo na ang Diyos ang hukom. Sino tayo para humatol sa ating kapwa? Katulad ng kwento dito, ang mga mananampalataya, hinatulan nila yung mga hentil. Bakit ka pumunta sa mga hentil? Pero ang sabi ni Pedro, sino ako para hadlangan ng Diyos? Pero tayo, sa buhay natin, sa mga bilang isang mananampalataya, minsan ba hindi tayo humatol sa ating kapwa? Minsan ba hindi natin nasabi sa ating kapwa, napakasama ng tao na yan, mapupunta na yan sa impyerno? Tayo, tinawag tayo ng ating Panginoon para magpatotoo sa salita ng Diyos, hindi para humatol sa ating kapwa. Kung natatandaan natin yung preaching no last week, yung title ng ating last week, ikaw ay pinanganak muli upang maging Kristiyano. Ikaw ang tagapagdala ng magandang balita. Hindi ka tagapaghatol ng iyong kapwa. Tagapagdala, ibig sabihin tagapagligtas. Ang salitang ipinapahayag mo ang magliligtas sa mga tao. Kaya nga, mabuti man o masama ang isang tao, hindi natin masasabi kung sino sa atin ang tinawag ng ating Panginoon. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, hindi natin alam na yun pala ay kabilang sa kaharian ng langit. Amen. Kaya, sino makakapagsabi sa isang tao na siya ay papunta ng impyerno o papunta ng langit? Wala. Ang magagawa lang natin ay ipahayag ang magandang balita. Yun ang ginawa ni Pedro, na sa una hindi niya naunawaan. Pero, nung sila'y tumanggap ng Espiritu Santo, doon niya lang naunawaan na ang mga hentil din pala ay kinalugdan ng ating Panginoon. Kaya sa bawat isa sa atin, tayo man ay namuhay na makasalanan. Namuhay tayo sa kasamaan, pero kinahabagan tayo ng ating Panginoon. Hinatulan ba tayo ng ating Panginoon? Ginyadz ba tayo ng ating Panginoon? Binilang niya ba yung ating mga pagkakasala? Napakarami nating kasalanan sa bawat araw, pero hindi binibilang ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Imbis na bilangin niya yon, kinahabagan niya tayo at minamahal niya tayo. Pero tayo, ang mga tao, sa bawat pagkakamali lang na makita nila ang mga tao, binibilang nila ang kamalian nila. Ang kamalian ang nakikita nila. Pero ang ating Panginoon, sa bawat pagkakasala natin, pagmamahal ang ibinibigay niya sa atin. Hindi parusa ang binibigay sa atin ng ating Panginoon, kundi pagmamahal. Kaya nga gaano mang kasama ang tao, hindi natin siya dapat hatulan. Alam niyo kung bakit? Dahil sa paghatol natin sa ating kapwa, tayo man ay hahatulin ng ating Diyos. Yan ay sinasabi sa Mateo chapter 7, verse 2 to 3. Sapagkat hahatulan kayo batay sa inyong paghatol sa inyong kapwa. Hahatulan kayo batay sa panukat na ginamit ninyo sa inyong kapwa. Bakit mo pinapansin ang puwing ng inyong kapatid? Gayong, hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata. Paano natin sasabihin na ikaw ay isang makasalanan? Gayong tayo man ay gumagawa ng kasamaan sa bawat araw.
kapatid, sinabi ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 7 verse 7, mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan nung siya'y tawagin ng Diyos. Nung tayo tawagin ng ating Panginoon, steady lang tayo. Walang nagbago sa iyo. Makasalanan kang tinawag ng ating Panginoon, ang nagbago sa iyo, ikaw ay born again na. Yun ang nagbago sa iyo. Pero dapat ang pag-uugali ay hindi nagbabago. Kaya nga, mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay nung kayo tawagin, manatili kayo sa pakikiisa ninyo sa ating Diyos. Ibig sabihin, kung paano kayo tinawag ng ating Panginoon noon, mananatili lang kayong ganoon. Hindi kayo magiging mayabang, hindi kayo magiging mapagmataas. Mga kapatid, huwag nating ipalagay yung ating sarili na tayo'y mga banal na. Kahit na tayo'y mga Kristiyano na, tayo pa rin ay nakakagawa ng mga kasalanan. Although na tayo'y mga Kristiyano, sinabi sa atin ng ating Panginoon, magpakabanal ka sapagkat ako'y banal. Pero huwag nating ituring ang ating sarili na talagang banal tayo na wala namang nagagawang mga kasalanan. Humahatol tayo batay lang sa ating nakikita. Ang mga Kristiyano, ganyan. Mostly. Dahil sila yung mga Kristiyan na, yung mga taga-salibutan, hahatulan nila. Yan, mga makasalibutan yan, yung mga makasalanan. Ang ating Panginoon, tinawag ka niya, sabi ng ating Panginoon, manatili ka sa iyong kalagayan nung ikaw ay tawagin ng ating Panginoon. Walang nagbago sa iyo. Pero bakit nagbabago ang ugali mo ngayon? Ngayong ikaw ay isang Kristiyano na. Dapat nga, sabi nga ng Panginoon, manatili kayo sa gayong pakikiisa sa Diyos. Ibig sabihin, nakiisa ka sa ating Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ay nasa iyo. Yung ugali ng ating Panginoon ay dapat manatili sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, be humble. Maging humble tayo sa harapan ng ating Panginoon. Maging humble tayo sa harapan ng mga tao. Hindi tayo Diyos, hindi tayo Diyos. Alalahanin ninyo, nagkakasala din tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi porke may pananampalataya ka, sasabihin mo, patatawarin naman ako ng aking Panginoon sa bawat pagsisisi ko. Hindi ganoon. Ang nakikita ng Panginoon ay nagmamataas ka. Wala tayong karapatang humatol sa ating kapwa. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, huwag dayain ni numan ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa salibutan ito. Aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Huwag tayo maging marunong. Hindi porke alam natin ang salita ng Diyos, hindi porke nakabisado natin ang Biblia, ay maaari na tayong humatol sa ating kapwa. Huwag nating hatulan ng ating kapwa. Batay lang sa karunungan na meron tayo. Ang sabi ng Panginoon, isipin mong ikaw ay isang mangmang. Upang ikaw ay maging ganap na marunong, matalino sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. May pagmamalaki ba natin yung karunungan na meron tayo? Nakabisado natin yung salita ng Diyos, kabisado natin lahat ng mga Bible. Hindi natin may pagmamalaki yun. Dahil yan ay binigay rin sa iyo ng ating Panginoon. Hindi mo magagawa yan kung wala sa iyo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lahat ng kakayahan na meron ka ngayon. Kaya hindi mo maaring maipagmalaki kung ano ang meron ka ngayon. Kaya kapatid, sino tao na hindi nagkasala sa isang buong maghapon? Ang tao ay nagkakasala sa araw-araw. Pananalita nga lang, makakapagmura ka na. Mabibwisit ka na. Magkakasala ka na sa harapan ng ating Panginoon. Makita mo lang yung kapwa mo, makita mo lang yung asawa mo, mga anak mo, nabibwisit ka na. Lahat yan ay pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sino tayo para humatol sa ating kapwa? Ang sabi nga sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo makasalanan. So, walang malinis sa harapan ng ating Panginoon. Dahil sa kasalanang iyan, tayo na ituturing na makasalanan. Kaya nga, namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi makasalanan tayo. Kung tayo banal,
Kung tayo'y banal na isinilang dito sa mundong ito, hindi na dapat pa mag-alay ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil tayo mga makasalanan, tayo'y nasa ilalim ng kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Para tubusin lang tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa sarili na. Tayo mga makasalanan. Ngunit, dahil nga sa habag ng ating Diyos para sa atin, ang ating Panginoon ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ngayon ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay naipako sa krus. Namatay siya sa krus at nagdanak ng kanyang dugo para lamang mapahawi ang ating mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay sa atin naman ng buhay na walang hanggan. Ipinagkalob sa atin ng ating Panginoon ang buhay na ito upang gamitin natin para maparangalan ng ating Panginoon. Hindi para magyabang tayo sa ating mga kapwa. Ibinigay niya ito para sa atin upang sa gayon pag dumating ang ating Panginoon, ay makita niya na tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin ay hindi lang para sa mga mananampalataya. Ito'y para sa buong sanlibutan. Ang ating Panginoon ay minamahal tayo. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, ito nga lagi sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa sangkatauhan, hindi para sa mga mananampalataya lang. Kahit nga yung mga sumaksak sa Kanya, inalaya niya ng dugo. Tumanggap din sila ng kapatawaran. Kahit ang mga Pariseo nagpapako sa krus, sila man ay tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Pero, ang tao, hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga niya, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoon, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamagitan niya. So, ang Panginoon, isinugo upang iligtas ang sangkatauhan. Binago tayo hindi para humatol ng ating kapwa. Tayo binago ng ating Panginoon, tinawag tayo ng ating Panginoon upang tayo mismo ay pangaral natin ang magandang balitang ating tinanggap na tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Ipahayag natin ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus at alay ng kanyang buhay upang sa gayon ang mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Maging sila man ay tanggapin nila ang ating Panginoong Yesus at sila man ay maligtas. Yan ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Tayo hindi tagahatol. Ang Diyos lang ang may karapatan na humatol para sa ating lahat. Ang sabi nga ng ating Panginoon, huwag kayong humatol nang hindi pa panahon. Huwag niyong hatulan ng inyong kapwa na sasabihin ninyo, yung tao na yan, masama yan, mapupunta na yan sa impyerno. Anak, huwag kang humatol nang hindi pa napapanahon. Dahil may pag-asa pa ang tao na yan. Kung paano kang tinawag ng ating Panginoon, kung paano kang pinatawad, kung paanong hinintay ng Panginoon na ikaw ay magbagong buhay. Ganon din yung mga taong nasa salibutan. Inihintay ng Panginoon na ang bawat isa sa kanila ay magsisi at tanggapin nila ang ating Panginoon. Yun ang nais ng ating Panginoon, na hintayin niya na ang mga tao na kilalanin siya bilang tunay na ating Diyos. Bilang Diyos na tagapagligtas. Ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito sa mundong ito upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Hindi para sa atin lang na mga mananampalataya ngayon. Sa panahong ito, kaya nga sabi ng ating Panginoon, ipangaral ninyo ang magandang balita na sa gayon, ang mga tao ay sumampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan din. Huwag kayong maging makasarili. Huwag ninyong isipin na kayo lang ang karapat-dapat na pumunta ng langit. Huwag ninyong isipin na kayo lang ang banal na tinawag ng ating Panginoon. Huwag ninyong isipin na kayo lang yung nakakaalam ng salita ng Diyos. Sa ngayon, ang mga tao hindi pa bukas ang kanilang isipan. Sa ngayon, hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. Pero darating ang panahon na makikilala din nila ang ating Panginoon. Kung paano mo nakilala ang ating Panginoon, makikilala din nila ang ating Panginoon. Kaya nga, sa pangangaral ng magandang balita, huwag natin piliin kung sinong pagpapahayagan natin na salita ng Diyos. Minsan, makita mo pa lang yung mukha niya. Ay, di na yung karapat dapat na ipagpahayagan ng salita ng Diyos. Ay, mukha siyang masungit. Mukha siyang maldita. Mukha siyang mayabang. Ay, mapupunta na yung impyerno, hindi niya tatanggapin ang salita ng Diyos.
Sa mukha pa lang, tinitignan na natin. Humahatol na tayo sa pagmumukha pa lang ng mga tao. Doon pa lang. Ipinapakita na natin na humahatol na tayo sa ating kapwa. Iniisip natin may attitude yung tao na hindi siya dapat na pagpahayagan. Ay, huwag na natin pagpahayagan yan. Lasenggero yan. Masamang tao yan. Masama yung pag-uugali niyan. Huwag ganoon. Sa pagpapahayag na salita ng Diyos, hindi tayo dapat pumili ng mga taong pagpapahayagan natin. Ito, gusto ko ito. Ito, gusto ko ito. Ang Panginoon, walang itinatangi. Masama man o mabuti, walang itinatangi ang ating Panginoon. Lahat tayo, pinagpahayagan ng salita ng Diyos. Tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Lahat tayo. Kaya nga tayo, huwag tayong magtangi ng ating kapwa. Although na hindi tinatanggap ng mga tao ang salita ng Diyos ngayon, okay lang. Okay lang na hindi nila tanggapin. At least nagawa mo ang tungkulin mo bilang mga ngaral ng magandang balita. Nagawa mo yung tungkulin mo sa harapan ng ating Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, ipahayag mo sa Kanya magandang balita, tinawag ko siya, pero ikaw ayaw mo. Lord, hindi siya karapat-dapat. Alam niyo, may kwento dyan. Si Propeta Jonah. Si Propeta Jonah pinapunta ng Diyos sa Ninive. Ang sabi niya, pumunta ka doon sa Ninive. Pumunta ka doon, ipahayag mo na wawasakin ko ang lupain nila kung hindi sila magsisisi. Pero anong ginawa ni Propeta Jonah? Tumakas siya. Kasi, meron siyang sama ng loob sa mga bansang Ninive. Ang sabi niya, bakit ko pagpapahayagan ng salita yung mga tao na yan? Gayong pinahirapan nila yung mga salilahi namin. Ngayon, ginawa niya, tumakas siya. Sumakas siya ng barko. Ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng malakas na bagyo doon sa barko. Ngayon, nagkagulatan sila. Bakit nagkaroon ng bagyo? Nagpalabunutan sila kung sino may kasalanan. Nagbunot si Jonah. Sabi niya, ano itong ginawa mong ito? Magpaliwanag ka. Tumakas kasi ako sa aking Diyos. Ngayon, ang sabi niya, itapon niyo ako sa dagat. Titigil ang bagyo. Tinapon siya sa dagat. Pagkatapon sa dagat, nilamon siya ng malaking isda. Ngayon, doon siya nagdasal ng 3 araw. Nagdasal siya sa Panginoon, nagsisi siya. Nagsisi siya sa mga nagawa niya kasalanan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nung narinig ng Panginoon yung panalangin niya, iniluwa ng isda doon mismo sa Nineve. Kaya nga pumunta si Jonah doon, ipinahayag niya, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil wawasakin ng Diyos yung lupain ito kung hindi kayo magsisisi. Mula sa hari, ipinag-utos ng hari na sila'y magpapasting. Nagpasting sila ng 3 araw, pati mga hayop pinagpasting din nila. Ngayon, nalugod ang Panginoon sa kanila. Hindi tinuloy ng Panginoon yung balak niya para sa Nineve. Ngayon, anong ginawa ni Jonah? Nagalit pa rin siya. Dahil hindi tinuloy. Sabi ko na nga ba hindi mo parurusahan yung mga yan Alam kita, kilala kita Mahabagin kang Diyos Sabi niya, Jonah, 100,000 yan na katao. Kung yung puno na yan, nagpadala ang Panginoon ng puno para kay Jonah, para siya ay hindi mainitan ng araw. Pero ginawa ng Panginoon, pinatay niya yung puno. Nagpadala siya ng mga uod hanggang sa mamatay yung puno. Ngayon nagalit si Jonah. Sabi ng Diyos sa kanya, O Jonah, ba't ka nagagalit? Kung yung puno na yan, nagagalit ka. Ngayon, yung mga 100,000 katao, para sa akin, yung kaluluwa na yan, mahal ko yung mga tao na yan. Nahabag ka sa isang puno, pero sa 100,000 na katao, hindi ka nahabag. Hinahatulan ni Jonah yung mga tao, kasi nga, dahil sa kasamaan nila. Pero ang ating Panginoon, yung mga masasama, yung pa yung mas iniibig ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang isang walang karamdaman ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Ngunit ang may karamdaman, yun ang mga nangangailangan ng manggagamot. Ibig sabihin, ang Panginoon, tinawag niya ang mga makasalanan, hindi mga banal. Kung ituturing mong banal ang sarili mo, na walang kasalanan, hindi mo kailangan Panginoong Jesucristo. Diyos ka. Kaya nga tayo, huwag tayong humatol sa ating kapwa. Sapagkat ang ating Panginoon, ang tinatawag niya talaga, kung sino pa yung mga makasalanan, sila pa yung talagang tinatawag ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay ayaw niya ng kasamaan. Pero mabuti siya sa mga taong gumagawa ng masama.
Kasi nga gusto niyang iligtas ang mga tao na iyon. Gusto niyang maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, ang pangako sa atin ng ating Panginoon, hahatulan tayo batay sa ating mga gawa. Manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Manatili tayong tapat sa Kanya. Hahatulan tayo, bibigyan tayo ng buhay batay sa ating mga gawa. Ngayon, ano yung mga gawa na iyon? Yun ba yung mga gawa ng pagiging mabuti o gawa ng paghatol sa ating kapwa? Kung ang mga tao na umuusig sa inyo ay inuusig kayo dahil sa pangangaral ng magandang balita, okay lang, tiisin ninyo yan. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay inusig din naman ng mga tao. Ang mga tao sa salibutan ay umuusig sa inyo. Hinahatulan kayo. Pero tayong mga tinawag ng ating Panginoon, hindi tayo maaring humatol. Sila, humahatol sila batay sa kanilang kaisipan dahil wala pa silang pangunawa sa salita ng Diyos. Pero kayong mga tinawag na ng ating Panginoon na may alam na sa salita ng Diyos, hindi kayo maaring humatol. Dahil kayo ay binago na ng ating Panginoon. Kayo ang nagdadala ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo tagahatol. Tagabitbit tayo ng magandang balita para sa mga tao sa salibutang ito. Kaya nga ang layunin natin ay pangaral ng magandang balita. Kaya nga magtiis tayo. Kung tayo ay hinuusig ng mga tao o pinaparatangan ng masama. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo man ay inusig ng mga tao. Inusig siya. Inusig sila. Kaya nga tayo'y manatiling tapat sa harapan ng ating Panginoon. Sumampalataya lang tayo. Sabihin natin sa mga tao na sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tandaan ninyo, hindi tayo hahatol sa ating kapwa. Huwag nating hatulan, hatulan yung mga tao na sila'y mapupunta ng impyerno na hindi pa napapanahon. Kaya nga, ang dapat nating gawin, kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sa kaysa isang anak. Ang mga taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, ang salita mismo na ipinapahayag natin, ang siyang hahatol sa kanila, hindi tayo hahatol sa mga tao. Ang trabaho natin ay ipangaral lang sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi tayo ang tagahatol, kundi ang salitang ayaw tumanggap, mga taong ayaw tumanggap sa salita ng Diyos, yun yung hahatol sa kanila. Ganon din tayo. Kung ayaw natin sundin ang salita ng Diyos, pagkatapos na tanggapin natin ng ating Panginoon, hatulin din tayo ng ating Panginoon, batay sa ating gawa, batay sa salitang ating tinanggap din. Kaya nga tayo, sa mundong ito, ang mga tao, kahit hindi nila tanggapin ang salita ng Diyos, dahil ang dyablo ay tinakpan nila. Tinakpan nila ang kanilang kaisipan. Ang dyablo, yung mga tao sa salibutang ito, naging takip nila. Tinakpan yung mga mata nila, tinakpan ang kanilang kaisipan ng sa gayon, hindi nila maunawaan. Hindi nila tanggapin ang salita ng Diyos na ipinapangaral. Hindi nila kilalanin ang ating Panginoon. Yan ang gawain ng dyablo sa mundong ito, na isarado yung isipan ng mga tao patungkol sa magandang balita. Kaya nga ang trabaho natin, mangaral ng magandang balita, nang sa gayon ang mga tao mabuksan ang kanilang kaisipan patungkol sa katotohanan, patungkol sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Marcos chapter 4, verse 11 to 12, ipinagkalob sa inyo ang karapatang maunawaan, ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ituturo sa pamagitan ng talinghaga, nang sa gayon tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung gayon, sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sila ng kapatawaran. Binigyan kayo ng karapatan ng ating Panginoon na mabuksan ang inyong kaisipan para sa hiwaga ng katotohanan. Pero para sa kanila ay hindi binuksan ang katotohanan. Kaya nga, mapalad ka na kung maituturing. Kaya huwag mong gamitin yung karapatan na iyan na makilala mo ang Panginoon at maunawaan mo hiwaga para ikaw ay humatol sa iyong kapwa. Ang mga tao ay nasasarado ang kanilang isipan dahil sa gawa ng demonyo. Hindi dahil sa kagustuhan lang nila, kundi dahil ginagawa iyon ng diablo upang ang mga tao ay mapunta rin sa impyerno. Kaya nga, ang pinakamahalaga sa lahat ay tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa buhay natin ito, hindi maliligtas ng tao yung pera.
O yung kayamanan, hindi ito magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yung kapangyarihan, yung karangyaan, yung mga natatamo natin sa buhay natin, kung anong meron tayo, kung ano man ang mga bagay na meron tayo, ang Panginoon si Kristo lang magliligtas sa atin. Ang Panginoong Yesus lang. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lang natin ay tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus Kristo at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Yun ang dapat nating tanggapin sa puso natin. Tanggapin natin. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay kinahabagan tayo. Tinawag tayo ng ating Panginoon upang tayo ay maligtas. Katulad ni Cornelio. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, ipatawag mo si Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang kinakailangan mong dapat marinig upang ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maligtas. Tayo man ay tinawag ng ating Panginoon. Ang bawat isa sa inyo, sa inyong pamilya ay tinawag. Ang isa sa inyo ay tinawag. Ang buong sambahayan ay walang pananampalataya pero kinahabagan ka. Tinawag ka ng Panginoon upang ikaw at ang buong sambahayan ay maligtas. Katulad ni Cornelio, siya ay kinahabagan ng ating Panginoon. Tinanggap niya ang salita ng Diyos. Kaya nga si Cornelio, mabuti siyang tao. Siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, pero may kulang sa kanya. Hindi niya pa narinig ang magandang balita. Maraming mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoon. Maraming tao ang deboto. Makikita niyo ang bang relihiyon. Napaka-deboto nila. Debotong-deboto sila, pero masigit sila sa mga mananampalataya kung tutuusin. Napaka-deboto nila, nagagawa nila yung mga bagay na yun. Pero pagdating sa mga Kristiyano, hindi nila magawang maging deboto sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung humatol sila, napakatindi. Si Cornelio ay isang deboto siya na mananampalataya sa Diyos. Pero anong kulang sa kanya? Tanggapin niya ang ating Panginoong Jesucristo. Makilala niya magandang balita. Nang sa gayon, magkaroon na siya ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay panganak sa pamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga si Cornelio, nung marinig niya magandang balita, tumanggap siya ng salita ng Diyos, nagpabutismo siya. Tumanggap siya ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, sino sa atin makakapagsabi kung sinong pupunta ng langit at pupunta ng impyerno? Maging tayo man sa sarili natin. Alam ba natin na pupunta tayo ng langit o impyerno? O nababatay lang ba sa sarili natin na tayo'y nasa ministry? O nababatay ba sa karunungan na meron tayo? Walang sino man makakapagsabi na tayo makakapunta ng langit o impyerno. Sapagkat tayo, sa harapan ng ating Panginoon ay makasalanan. Ngunit dahil sa habag ng ating Panginoon, sa habag niya sa atin, kinalulugdan niya tayo, kaya nga tayo ay naligtas. Hindi dahil sa mga gawa natin, kundi dahil sa malaking habag at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Yun ang dahilan kung bakit tayo maliligtas. Hindi dahil sa ating mga gawa lang. Kaya nga mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo na dapat natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Alisin na natin yung dati nating pamumuhay. Yung pamumuhay na makalaman. Tayo ay naligtas na ng ating Panginoon. Kaya mamuhay tayo ayon sa pagkakaligtas niya sa atin. Mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Mamuhay tayo na malayo na sa kasalanan. Dahil yung impyernong iyan, inalis na tayo ng ating Panginoon. Hinango niya tayo mula sa impyerno. Binigyan niya tayo ng buhay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya sa atin. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Na tayo ay mamuhay na may kabanalan. Yung mga kapatid, yung buhay natin ito, huwag nating sayangin. Yung buhay na walang hanggan na ipinagkalob sa atin ng ating Panginoon, huwag natin itong sasayangin. Dahil ang buhay ay napakaiksi lamang. Tandaan natin, ang buhay natin ay maiksi lang. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng ating Panginoon. Kaya nga, hanggat nabubuhay tayo, mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon at huwag tayong humatol sa ating kapwa. Nang sa gayon, hindi rin tayo hatulan ng ating Panginoon. Tandaan natin na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang daan ng buhay at katotohanan. Walang makakapunta sa Kanya, kundi sa pamagitan niya lang. Kaya nga, umasa tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tumawag tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, ipangaral natin ang salita ng Diyos.
Sa mga tao. Kaya nga, sa mga taong wala pang pananampalataya, ipinapangaral ang magandang balita, hindi para kayo ay hatulan, kundi para ipangaral sa inyo magandang balita upang kayo man ay tumanggap at maligtas. Tanggapin ninyo ang magandang balita. Hindi namin kayo hinahatulan, kundi ipinapahayag lang namin ang katotohanan patungkol sa magandang balita magbibigay sa inyo ng kaligtasan. Yan ang hatid na ibinibigay namin para sa inyo ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa magandang balitang ito. Upang kayo man ay maligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tayo man na gumagawa ng mabuti o masama man, huwag tayong umahatol sa ating kapwa. Kaya tayo man ay magsisi rin sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang mga pagkakasala. Gaano man kalaki yung ating mga pagkakasala, ang ating Panginoon ay mahabagin. Kaya niya tayong patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Basta tanggapin mo lang ang ating Panginoon. Tanggapin mo lang sa iyong puso ng ating Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas. Ang ating Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo. Namatay siya tag-alay ng dugo para sa iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo lang ang iyong kasalanan. Mararanasan mo ang kapayapaan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, magmahalan tayo. Mahalin din natin ang ating kaaway. Huwag nating ituring na ang tao, ang kaaway natin ay mapupunta sa impyerno. Isipin natin, magmahalan tayo kung paano nating minamahal ang ating sarili. Mas higit na mahalin din natin ang ating kapwa. Kaya nga, kung yung tao nga patawarin natin. Patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. Upang tayo man ay patawarin ng ating Panginoon sa mga kasalanan na gagawa natin. Magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Kaya nga, lumayo tayo sa mga makamundong pamumuhay. Lumayo na tayo sa mga makamundong pamumuhay. Lagi tayong manalangin sa harapan ng ating Panginoon hanggang sa mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Mga kapatid, tayo'y magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Magpakumbaba tayo. Layuan natin yung kasamaan. Palayasin natin ang mga demonyo. Huwag nating panatilian ang demonyo sa ating isipan, yung galit o puot man yan. Huwag tayong humatol sa ating kapwa. Huwag natin hatulan ang mga tao. Ang mga tao man ay kinahabagan ng ating Panginoon. Minamahal niya ang bawat isa sa atin. Minamahal niya kahit masama. Sabi nga ng Panginoon, nagpapaulan ako sa mabuti at masasama. So ibig sabihin, pantay-pantay tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, tunay ngang may nahuhuli at may nauuna. Mga kapatid, sa ngayon, nauna tayo ngayon. Pero, kapag dumating yung pagkakataon na tayo ay mahuhuli, kawawa tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hanggat kayo ay nananatili sa harapan ng ating Panginoon, manatili kayong nauuna, magpakumbaba kayo. Huwag niyong naisin na kayo ay mahuli. Huwag niyong naisin na dumating ang punto. Dumating yung time na kayo ay mahuli. Kaya mga kapatid, sapagkat naparito. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, naparito si Juan na itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayaring babae. Tingnan ninyo, mauna pang mananampalataya, mauna pang sasampalataya yung mga maniningil ng buwis at mga nagbebenta ng aliw. Ibig sabihin ng mga makasalanan pa ang mauunang manampalataya sa ating Panginoon. Kung sino pa ang pinakamakasalanan, sila pa yung mas unang sasampalataya sa Panginoon. Kesa sa mga tao na tumanggap ng ating salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, nakita na ninyo ako, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan. At hindi rin kayo naniwala sa Kanya. Ibig sabihin lang nun, kayong mga mananampalataya, mga nauuna ngayon, kayo ay mahuhuli sa bandang uli na pagdating ng araw. Kasi nga mauuna pa yung mga taong nagbebenta ng mga aliw, mauuna pa yung mga taong maniningil ng buwis. Sila pa yung mga mauna kasi nga, ang mga tao, sila man ay nagiging mataas. Kaya nga panatiliin nyo sa inyong sarili, manatili kayong humble. Upang manatili kayong nasa unahan. Huwag niyong hamakin ng mga tao. Kasi nga sabi dito, mas mauna pa yung mga nagbebenta ng aliw. Huwag niyong isipin na kahit na napakasama nila, mamamatay tao yan, sila pa yung maunang sumampalataya sa Panginoon. Sila pa yung unang tatanggap. Kaya nga sabi ko nga sa inyo,
mas deboto pa yung mga tao sa salibutan kesa sa mga Kristiyano. Kasi sa palagay ng mga Kristiyano, dahil Kristiyano na sila, ligtas na sila. Pero hindi ganoon. Manatili tayong humble sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito sa Lucas chapter 13, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko ito sa inyo, maliban magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay at nabagsakan ng tore sa Siloe. Sa akala ba ninyo, higit silang makasalanan kaysa ibang naninira sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maliban magsisit kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo, katulad nila. Kaya mga kapatid, sa inyong pamumuhay, ituring ninyo ang inyong sarili ng makasalanan. Huwag ninyong ituring na kayo ay isang banal. Ituring ninyo na kayo ay isang makasalanan. Be humble. Tayo ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Huwag nating ituring na tayo malinis na. Huwag nating ituring na yung ibang tao ay marumi. Ang sabi ng Panginoon, malibang kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. So tayo mismo, sa sarili natin, tignan muna natin ang ating sarili. Huwag natin tignan yung kamalian ng ibang tao. Ang tignan natin yung ating sarili mismo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, tayo'y tumawag sa ating Panginoon. Tumawag tayo at manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Kung tayo man ay nakagawa ng mga kasalanan, nakagawa ng mga paghuhusga sa ating kapwa, hingin natin ito ng tawad sa harapan ng ating Panginoon. Tayo mismo, sabi ng ating Panginoon, tayo mismo muna ang magsisi sa ating mga kasalanan. Huwag natin tignan yung ibang tao kung ano ang kanilang kasalanan, kung ano ang mga nagawa nilang mga pagkakamali. Kundi tignan natin ang ating sarili. Tignan natin ang ating sarili sa mga nagawa nating mga kasalanan at pagsisihan natin ito upang tayo man ay maligtas. Huwag nating ipalagay ang ating sarili na ligtas na dahil sa bawat araw tayo gumagawa ng kasalanan. Sa bawat araw tayo gumagawa ng kasamaan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sa oras na ito, kahit tumawag at magsisi sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po para sa